Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga alamat, kwentong bayan, at paniniwala ng mga Pilipino. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay, lugar, o tao ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng aliw, kilabot, at kaalaman sa ating kultura. Ang mga tauhan, lugar, at pangyayari ay likha lamang ng may akda. Maging bukas ang isipan sa mga temang tatalakayin, at angkop ito para sa mga manonood o mambabasang may sapat na gulang. Sa bandang timog ng isang lalawigan sa Visayas, may isang baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Ang baryo ng San Roque ay tahimik, luntian ang paligid, at napapaligiran ng isang makapal at madilim na kagubatan. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng komunidad ng mga magsasaka at mangingisda. Ngunit sa likod ng payapang itsura ng baryong ito, ay may matinding takot na bumabalot sa puso ng mga tao, takot sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Mula pa noon, ipinagbawal na sa mga bata ang maglaro malapit sa kakahuyan, lalo na kapag sumasapit ang dapit hapon. May mga kwento-kwento kasi na ang sinumang napalapit sa gubat ay hindi na muling nakikita. Mayroon daw mga mata na nagmamasid mula sa dilim, mga boses na bumubulong ng kakaibang panaginip sa gabi, at mga anino na gumagalaw kahit walang hangin. Pero higit sa lahat, ang mas kilabot na bahagi ng kwento ay ang tungkol sa isang bahagi ng gubat na hindi ginagalaw kahit ng mga aswang. Diyan tayo wag pupunta, anak. Kahit ang mga aswang ay lumalayo diyan, sabi ng isang matanda sa kanyang apo habang tinuturo ang isang lugar sa mapa ng kanilang baryo. Nagtataka ang marami kung bakit, pero hindi rin masabi ng mga matatanda ang buong dahilan. Ang tanging alam ng lahat, doon naninirahan ang isang nilalang, isang matandang babae na tinatawag nilang Ina Salima, ang babaylan ng kabubatan. Si Ina Salima ay isang alamat na buhay sa baryo. Walang tiyak na edad, walang tiyak na pinanggalingan. Ayon sa matatanda, siya raw ay naroon na bago pa man dumating ang mga Kastila. Minsan daw ay lumalabas siya mula sa gubat, sakay ng isang lumang bangka, dala ang mga halamang gamot at anting-anting. Pero hindi siya basta nilalapitan. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang binabalot ng malamig na hangin ang sinumang makakita sa kanya. Wala siyang sinasaktan, pero wala ring naglalakas loob na lapitan siya. Minsang nagkasakit ng matindi ang anak ng kapitan ng barangay, halos mamatay na sa kakaibang lagnat. Wala nang magawa ang mga doktor at albularyo. Isang gabi, may nag-iwan ng dahon ng banaba at balahibo ng uwak sa may bintana ng bahay nila. Kinabukasan, gumaling ang bata na parang walang nangyari. Naging usap-usapan ito sa buong baryo, at halos sabay-sabay ang lahat sa pagbulong, si Ina Salima ang tumulong. Ngunit kasabay ng paggalang sa kanya ay ang matinding hiwaga. Hindi siya basta taong bayan. Hindi siya niyayayang dumalo sa pista. Wala siyang kamag-anak. At higit sa lahat, kahit ang mga aswang ay iniiwasan ang kanyang teritoryo. Marami ang nagtataka, kung ang mga aswang ay walang takot sa simbahan o albularyo, bakit sila natatakot sa isang matandang babae? May ginamit siyang sinaunang mahika, bulong ng isang matanda sa isang binatilyo na nagtangkang pumasok sa gubat. Hindi yan basta dasal. Isa siyang tunay na babaylan, hindi gaya ng mga nababasa natin sa libro. Iba ang tapang noon. Iba ang kakayahan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagiging mas madalas ang mga ulat ng kababalaghan sa baryo. May mga baboy na nawawala, mga baka na kinakatay ng hindi alam kung sino. May mga bangkay na nakitang walang laman na laman loob. Minsan, isang buntis ang napaulat na nagising sa gitna ng gabi na may tumutunog sa bubong, isang nilalang na naglalaway at sumisilip mula sa mga siwang ng kawayan. Ngunit kahit kailan, walang pangyayaring masama na nangyayari malapit sa gubat kung saan naroroon si Ina Salima. Ito ang naging dahilan upang ang ilang matatapang sa baryo ay magsimulang magtanong, hindi kaya siya ang dahilan ng kapayapaan sa lugar na yon? Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa baryo, unti-unting nabubuhay ang pag-asa ng ilan na baka siya nga ang tanging makakatulong. Ngunit may alinlangan pa rin sa marami sapagkat si Ina Salima ay hindi ordinaryong tao. Siya'y may ugnayan sa mga di nakikitang nilalang. Siya'y isang nilalang na nilalayuan hindi lang ng tao, kundi ng mismong mga halimaw sa dilim. At sa pagpasok ng bagong buwan, may isang kaganapang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Sa gabing iyon, isang mahiwagang pangitain ang mararanasan ng mga bata. Sa panaginip nila, may isang matandang babae na nagsabing, darating ang kadiliman. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Ako ang liwanag sa gitna ng gabi. Ito na nga ba ang hudyat?
Kailangan na ba nilang lapitan ang nilalang na buong buhay nilang iniiwasan? Magsisimula na ang tunay na kwento ng mabangis na babaylan. Matapos ang kakaibang panaginip ng ilang bata sa baryo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa San Roque. Ang mga tao ay tila mas naging mapagmatsyag, mas maingat, at mas tahimik. Kahit ang mga matatandang madalas nakaupo sa harap ng kanilang mga bahay tuwing hapon ay mas piniling manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa unang linggo ng bagong buwan, napansin ng ilang magsasaka na may mga bakas ng paa ng hayop sa tabi ng mga palayan. Ngunit kakaiba ang hugis ng mga ito, hindi ito pa ang kalabaw, hindi rin aso o baboy ramo. Mukha itong halong tao at hayop. Ang mas nakakakilabot pa, may mga malalaking gasgas sa mga puno at may amoy na hindi pangkaraniwan. Parang panis na dugo at asupre. Sa parehong linggo, nawala ng alagang kambing ang isang pamilya. Sa loob ng kanilang kulungan, natagpuan nila ang mga buto at balat ng hayop na parabang nilapa ito ng isang halimaw. Sumunod na gabi, 2 manok ang biglang nawala. Pagsapit ng ika-4 na gabi, isang matandang babae ang biglang naglaho sa gitna ng gabi, iniwang bukas ang pintuan ng kanyang bahay, may bahid ng dugo sa hagdanan. Ang mga albularyo ng baryo ay nagtipon sa kapilya. Gumawa sila ng mga anting-anting, nagdasal ng orasyon, at naglagay ng mga asin sa paligid ng bahay. Ngunit kahit anong gawin nila, patuloy pa rin ang mga kababalaghan. Hindi ito ordinaryong aswang, sabi ni Mang Domeng, ang pinakamatandang albularyo sa lugar. May matinding lakas ang mga nilalang na ito. At tila may hinahanap sila. Habang patuloy ang pangyayari, lumalalim din ang takot ng mga taga-baryo. Ilang pamilya ang nagsimulang magbalot ng gamit, may mga nagbadyang lumikas papuntang kabayanan. Ngunit isang grupo ng kabataan ang nagpatawag ng pulong. Isa sa kanila, si Mario, ay may matinding paninindigan. Hindi tayo pwedeng tumakas. Ito ang bayan natin. Kailangan natin ng tulong, hindi lang basta dasal. Kailangan natin si Ina Salima. Nagulat ang lahat. Isa itong mungkahi na matagal nang iniiwasan. Ilang beses nang nabanggit sa kasaysayan ng baryo si Ina Salima, ngunit walang sinumang naglakas loob na humingi ng tulong sa kanya. Ngunit sa desperasyon ng mga tao, unti-unting nabuo ang kagustuhan na lumapit sa matandang babaylan. Hindi nagtagal, ipinatawag ang kapitan ng barangay, at sa isang lihim na pagpupulong ay napagkasundo ang magpadala ng 3 kinatawan upang hanapin si Ina Salima sa gubat. Sila ay sina Mario, Mang Domeng, at Aling Rita, isang matandang babae na minsan daw ay tinulungan ni Ina Salima noong kabataan niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglakad na ang 3 patungo sa gilid ng gubat. Bitbit nila ang ilang alay, prutas, bulaklak, at palaspas na may dasal. Sa bawat hakbang nila, palalim ng palalim ang dilim ng gubat. Hindi tulad ng karaniwang kakahuyan, ang paligid ay tila tahimik na tahimik, wala ni isang huni ng ibon, ni kaluskos ng hayop. Ang mga dahon ay tila lanta, kahit hindi pa tagtuyot, at ang hangin ay malamig na parang may mga matang nakatingin sa kanila. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, narating nila ang isang lugar na may malaking puno ng balete sa gitna. Sa ilalim nito, may isang kubong yari sa mga dahon, kahoy, at lumang tela. Wala itong pinto, pero may usok na nanggagaling mula sa bubong. Tumigil ang 3 at sabay-sabay na lumuhod. Ina Salima, kami po'y humihingi ng tulong. Hindi namin alam kung paano kami lalaban. Dumating na po ang mga nilalang ng dilim, bulong ni Mang Domeng. Walang sumagot. Ngunit sa di inaasahang sandali, lumamig ang paligid. May hangin na dumaan at waring bumulong ng salitang, pasok. Tahimik na tumayo ang 3 at pumasok sa kubo. Sa loob nito, nakita nila ang isang matandang babae na nakaupo sa gitna ng mga kandila, nakapikit, at tila nananaginip. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, ang balat ay tila kahoy sa tigas, at may mga palamuti ng buto at dahon sa kanyang katawan. Pagdilat ng kanyang mga mata, tila biglang nagliwanag ang loob ng kubo. Matagal na akong hindi tinatawag, anya sa malamig ngunit malinaw na tinig. Pero naramdaman ko ang pagdating nila. Hindi basta aswang ang mga iyan, sila'y mga tagasunod ng kadiliman na isinumpa ko noon pa. Nagkatinginan ang 3. Tulungan niyo po kami, Ina, wika ni Aling Rita. Tumango si Ina Salima. Hindi ako makakatulong hanggat ang puso ng inyong baryo ay puno ng takot at pagkakanya-kanya. Kailangan kong makita ang pagkakaisa. Pagbalik ninyo, ipunin niyo ang lahat. Sa 3 gabi mula ngayon, bababa ako sa baryo. At doon natin sisimulan ang paglilinis. 3 gabi.
Sa ilalim ng maulap at walang bituing langit, ang buong baryo ng San Roque ay nagtipon sa gitna ng kanilang plaza. Dala-dala ng bawat pamilya ang mga palaspas, asin, bawang, at kandila. Ang ilan ay naglagay pa ng mga antigong larawan ng mga ninuno nila bilang simbolo ng kanilang pananampalataya at koneksyon sa mga espiritu ng nakaraan. Tahimik ang lahat. Wala ni isang batang umiiyak, ni asong tumatahol. Tila pati hangin ay nakiisa sa pag-aabang. Ang tanging tunog ay ang mahinang tunog ng kuliglig sa di kalayuan. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa daang papasok mula sa kabubatan, ang landas na halos hindi nilalakaran ng kahit sino. Eksaktong 10:00 ng gabi, may liwanag na lumitaw mula sa gilid ng gubat. Sa paglapit nito, unti-unting naaninag ng mga tao ang hugis ng isang babae, payat, kuba, ngunit may tika sa kanyang hakbang. Siya ay may suot na kulay kape at pulang balabal na gawa sa mga hibla ng abaka. Sa kanyang leeg ay may mga buto at kagamitang mukhang sinauna pa. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang baston na may ukit ng araw at buwan sa magkabilang dulo. Siya si Ina Salima. Sa bawat hakbang niya, tila nag-iba ang pakiramdam ng paligid mula sa takot tungo sa paggalang. Ang mga ilaw ng kandila ay tila lalong lumalakas at ang mga tao ay kusa ng yumuyuko habang siya ay lumalapit. Pagkarating niya sa gitna, huminto siya, pinikit ang mga mata, at dahan-dahang tinaas ang kanyang baston. Makinig kayong lahat, anya sa malalim at matatag na tinig. Ang inyong bayan ay pinasok ng kadiliman, hindi lang ng mga halimaw kundi ng mga takot, inggit, at kasakiman. Hindi ako narito upang maging tagapagligtas ninyo, kundi upang ipaalala na kayo mismo ang may kakayahang lumaban kung kayo'y magtutulungan. May kalituhan sa mukha ng ilan. Inakala nilang si Ina Salima ang tutugis sa mga aswang at lilinisin ang lugar. Ngunit tila iba ang kanyang layunin. Lumapit sa kanya si Mang Domeng. Ina, paano po kami lalaban kung kahit ang aming mga dasal ay hindi umaabot sa langit? Ngumiti si Ina Salima. Ang dasal na walang lakas ng loob ay parang dahong tuyo sa hangin. Magdasal kayo pero sabayan nyo ng pagkilos. Ako'y magtuturo ng sinaunang paraan upang mapanatili ang proteksyon ng baryo. Ngunit kailangang buo ang loob ninyo. Kaya nagsimula ang babaylan na magsanay sa ilang piling kabataan at matatanda. Tinuruan niya ang mga ito ng paggamit ng mga halamang may taglay na espiritual na lakas, tulad ng dahon ng lagundi, balat ng akapulko, at langis ng nyog na hinaluan ng abo ng insenso. Ipinakita rin niya kung paano gumawa ng pangalap, isang uri ng sinaunang proteksyon na isinasabit sa bawat pintuan upang hadlangan ang masasamang espiritu. Habang abala ang mga tao sa pag-aaral, may isa pang problema ang lumilitaw. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isang pamilyang nagtatago ng lihim, ang pamilya ni Kadario. Sa tuwing sumasapit ang hating gabi, tila nawawala si Kadario sa kanyang bahay. Ayon sa ilang kapitbahay, naririnig siyang may kausap na hindi makita. May mga palatandaan na parang hindi siya ordinaryong tao. Isang gabi, nahuli ng anak niyang si Nestor na nag-aayos ng dugo ng manok sa isang palanggana si Kadario. Tay, ano yan? Tanong niya. Ngunit imbes na sumagot, biglang tumingin si Kadario sa kanya na para bang hindi niya ito anak. Ang kanyang mga mata ay tila naging itim at ang kanyang boses ay nagbago. Umalis ka. Hindi mo ito dapat makita. Agad na tumakbo si Nestor patungo sa plaza at ipinagbigay alam ang nakita. Agad na tinipon ni Ina Salima ang mga kabataan at albularyo. May sumasanib sa kanya, ani Ina Salima. Isang matandang aswang ang nakakabit sa kanyang kaluluwa. Hindi pa huli ang lahat pero kailangan nating kumilos bago pa tuluyang masira ang kanyang pagkatao. Gamit ang mga halamang gamot at orasyon, nagtungo sila sa bahay ni Kadario. Doon isinagawa ni Ina Salima ang isang sinaunang ritual na tinatawag na panawag sa anino, isang paraan upang kausapin ang espiritong sumasanib at pilitin itong umalis. Habang inaawit niya ang orasyon, nagsimula ang katawan ni Kadario na manginig. Pumuti ang kanyang mata at nagsimulang sumigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Hindi siya sa inyo. Kinuha namin siya, sigaw ng espiritu. Ngunit hindi na tinag si Ina Salima. Wala kang lugar sa bayang ito. Hindi ka na malakas gaya noon. Matapos ang matinding orasyon, biglang tumigil sa paggalaw si Kadario. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Ngunit nang muli siyang magising, ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Luha ang yumakap siya sa anak niya. Salamat, mahinang sabi niya.
Sa gabing iyon, lalong tumibay ang paniniwala ng mga taga-baryo na si Ina Salima ay hindi basta matanda sa gubat. Siya ay isang tunay na tagapangalaga, isang babaylan na ginagalang ng kalikasan, ng espiritu, at kahit ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay sa pagbawi kay Kadaryo, alam nilang may mas malaking panganib pa ang dumarating. Ang mga aswang ay hindi pa umaatake ng tuluyan. At ang ibig sabihin lamang nito, may hinihintay pa silang senyales. At sa susunod na kabilugan ng buwan, darating ang gabing tinatawag na Buwan ng Sigwa, isang gabi kung kailan ang mga aswang ay pinakamalakas. Papalapit na ang kabilugan ng buwan. Sa mga lumang kwento at alamat, ang ganitong gabi ay tinatawag ng matatanda bilang Buwan ng Sigwa, isang gabing bihira, ngunit kinatatakutan, sapagkat sinasabing sa panahong ito, ang tabing sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang ng dilim ay manipis na manipis. At sa ganitong gabi, naglalabasan ang mga pinakamabangis na anyo ng kasamaan. Alam ito ni Ina Salima. Noon pa mang kabataan niya, isa na siyang tagapagmana ng kaalaman mula sa mga sinaunang babaylan ng kanayunan. Isa siya sa mga huling natirang tagapagdala ng lihim na karunungang pambayan. Kaya't habang abala ang mga taga-baryo sa paghahanda ng depensa sa kanilang mga tahanan, asin sa bintana, bawang sa pintuan, dasal sa mga sulok, si Ina Salima naman ay tahimik na nag-iisa sa ilalim ng punong balete. Pinupukaw ang sinaunang kaalaman. Hindi sapat ang paghahanda ng katawan, bulong niya sa hangin. Kailangan ding ihanda ang isipan at kaluluwa. Doon niya muling binuklat ang batong itim, isang mahiwagang bato na tanging mga babaylan lamang ang maaaring humawak. Sa bawat hawak niya dito, dumadaloy sa kanya ang alaala ng kanyang mga ninuno, mga laban sa engkanto, tikbalang, duwende at higit sa lahat, sa mga nilalang na kagaya ng aswang. Sa mga alaala ng kanyang ninuno, isang pangitain ang bumalik, isang pangkat ng mga aswang na pinamumunuan ng isang itim na prinsipe, isang lalaking may makapangyarihang dugo na kaya umanong makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kadiliman. Ang itim na prinsipe raw ay minsan ang natalo ng isang babaylan sa kasaysayan ng San Roque. Ngunit bago ito nawala, nagbitaw ito ng sumpa, babalik ako sa ilalim ng buwan ng sigwa. At sa gabing iyon, kayo ay luluhod. Muling nabuhay ang takot ni Ina Salima. Kung tama ang nararamdaman niya, hindi lang basta mga gutom na aswang ang kinakaharap nila, kundi ang pagbabalik ng isang sinaunang nilalang. Samantala sa baryo. Abala sina Mario at Nestor sa pamumuno ng pagtatayo ng mga bakod na yari sa kawayan at puno ng luyang dilaw. Ang bawat poste ay binudburan ng asin at pinagtatalian ng pulang tela na may orasyon. Sigurado ka bang epektibo ito? Tanong ni Nestor kay Mario. Hindi ko alam. Pero mas gusto ko nang may ginagawa kaysa nakatayo lang sa tabi habang pinapasok tayo ng kung anong halimaw. Lumapit si Aling Rita at iniabot ang isang basyong bote na may lamang langis. Ito ang langis ng apoy. Ibuhos lang kung may makikitang kakaiba. Lilikha ito ng apoy kahit walang pusporo. Ang buong baryo ay nagsanib puwersa, may mga nagbabantay sa tuktok ng mga bahay, may mga nakapwesto sa mga kanto, at may mga albularyo sa gitna ng plaza na patuloy na nagdarasal. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ni Ina Salima ang pagkakaisa ng buong komunidad. Pagsapit ng gabi, ang buwan ay buong buo. Ang liwanag nito ay tila malamig at maputla, halos parang pilak. Walang ulap. Walang hangin. Tahimik. Sobrang tahimik. Maya-maya, isa-isang namatay ang mga kandilang inilagay sa bawat sulok ng baryo. Mula sa kadiliman, lumabas ang anino ng isang nilalang, matangkad, payat, nakabalot sa itim na tela, at may mahabang kuko. Sumunod dito ang ilan pang nilalang, iba't ibang anyo ng aswang, may humahaba ang liig, may malalaki ang pakpak, may tila ahas ang katawan, at may mukhang parang tao, ngunit may itim ang mga mata. Sa gitna ng mga ito ay isang nilalang na nakasuot ng makapal na balabal, may korona ng mga buto sa ulo, at may mata na tila apoy ng impyerno. Ang itim na prinsipe. Matagal akong natulog, wika niya sa malamig na boses. At ngayoy babawiin ko ang lugar na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, at nagsimulang gumalaw ang mga aswang. Sumugod ang ilan papunta sa mga tahanan. Ngunit sa pagdikit nila sa mga bakod na may asin, sumigaw sila sa sakit. Ang iba'y biglang nasunog sa langis ng apoy. Ngunit ang mas nakakatakot, marami pa silang kasama. Isa itong pag-atake na hindi lang takot ang dala, kundi ganap na digmaan. Panahon sigaw ni Ina Salima. Lumabas siya sa gitna ng plaza at itinayo ang kanyang baston.
Mula rito ay lumabas ang liwanag, puting apoy na pabilog na nagtaboy sa mga nilalang ng dilim. Nagsimulang magdikit-dikit ang mga tao, sabay-sabay na nagdasal. Kaluluwa ng liwanag, espiritu ng lupa, tubig, at hangin, kami iyong iligtas, nag-alab ang buong paligid. Lumabas ang liwanag mula sa balete. Ang hangin ay tila sumigaw at ang lupa ay umuga. Maging ang mga aswang ay napaatras. Ngunit hindi umaatras ang itim na prinsipe. Hindi pa ito ang wakas, sabi niya. Ang dilim ay palaging bumabalik. Bago siya tuluyang naglaho, bumitaw siya ng huling babala, muling magbabalik ang kadiliman kapag ang liwanag ng bayan ay muling mamatay. Sa pag-alis ng mga nilalang ng gabi, unti-unting bumalik ang katahimikan. Ngunit ito'y hindi katahimikang puno ng takot, kundi ng panibagong pag-asa. Alam nilang hindi pa tapos ang laban, ngunit napagtagumpayan nila ang unang gabi ng digmaan. Makalipas ang gabing puno ng sindak, nagising ang buong baryo sa tila unang araw ng panibagong buhay. Ang araw ay sumikat na tila mas maliwanag, at ang simoy ng hangin ay masariwa kaysa karaniwan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na yon, alam ng lahat, lalo na ni Ina Salima, na hindi pa tapos ang laban. Ang pag-atras ng mga aswang at ng itim na prinsipe ay pansamantala lamang. Tulad ng sinabi nito, babalik ang kadiliman kapag muling namatay ang liwanag. Hindi sapat na may babaylan, anya habang nakatanaw sa silangan. Kailangan na ng mga tagapagmana. Kinabukasan, pinulong ni Ina Salima ang mga kabataan sa plaza. Kailangan kong ipasa ang aking kaalaman sa ilan sa inyo, anya. Hindi ko kayo pipilitin. Ngunit kung may kusang loob, kayo ang magiging bantay ng baryong ito sa hinaharap. Tahimik ang lahat. Ngunit isa-isa may mga lumapit. Una si Nestor, anak ni Kadario, na minsang sinaniban ng aswang. Sumunod si Liza, isang batang babae na may kakaibang talino sa halaman. Sumama rin si Mario at Aling Rita, at 5 pang kabataan na may lakas ng loob at malasakit sa komunidad. Binansagan silang bantay ng liwanag. Pagsasanay sa sinaunang kaalaman nagsimula ang araw-araw na pagsasanay sa ilalim ng malaking punong balete. Tinuruan sila ni Ina Salima ng paghahalo ng mga halamang gamot tulad ng lagundi, sambong, at bayabas na may espiritual na gamit. Paggamit ng langis ng niyog bilang pambalot sa orasyon at ritual na pananggalang. Pag-ukit ng mga sinaunang simbolo sa bato at kahoy na nagsisilbing agimat. Pagkilatis ng mga espiritu at pagbabasa ng mga palatandaan ng kalikasan. Mabigat ang pagsasanay, hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan. May mga pagkakataong sinusubok ang kanilang tapang sa pamamagitan ng pagharap sa mga multo, pagsubok ng tiwala sa isa't isa sa madidilim na bahagi ng kagubatan, at pagsasalita ng sinaunang orasyon na dapat ay hindi maputol ni bahing o takot. Minsan, sumambulat sa hangin ang isang malakas na sigaw mula sa kabubatan. Lahat sila'y napatigil. Ngunit tinuruan silang huwag basta tumakbo. Kapag hindi mo pinakinggan ang takot, sabi ni Ina Salima, doon mo siya matatalo. Ang pagtuklas ng lihim ng baryo, habang tumatagal ang kanilang pagsasanay, may isang gabi na nadiskubre ni Liza ang isang lumang guhit sa likod ng altar sa lumang kapilya, isang ukit na tila mapa. Sa tulong ng iba, pinag-aralan nila ito at nadiskubreng may bahagi ng kagubatan na tinatawag na lungga ng dilim. Ayon sa mga lumang kasulatan, ito ang pinagtataguan ng mga pinakamatandang aswang, kung saan nagmumula ang tinatawag na ugat ng kadiliman, isang pinagmumulan ng lakas na espiritual ng mga halimaw. Agad nila itong ipinaalam kay Ina Salima. Tama kayo, anya. Ito ang sentro ng kanilang lakas. Kung hindi natin ito mapuputol, patuloy silang babalik. Ngunit mapanganib ang pagpunta roon. Hindi ito basta sinasalakay. Kinakailangan ng tamang panahon, tamang orasyon, at higit sa lahat, tamang pagkakaisa. Ang panaginip ni Nestor sa gitna ng kanilang paghahanda, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Nestor. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kagubatan, hawak ang isang bato na tila umiilaw. Sa likod nito, may aninong naglalakad na parang hindi tao, tila pinagmamasdan lang sila. Pagkagising, may marka sa kanyang palad, isang bilog na may krus sa gitna. Ipinakita niya ito kay Ina Salima. Bihira ang taong bigyan ng tanda, wika niya. Ang panaginip mo ay hula. Ikaw ang susi sa pagpasok sa lungga ng dilim. Ang paglalakbay patungo sa pinagmulan kaya't binuo ang plano, bago muling sumapit ang susunod na buwan ng sigwa, kailangang mapuntahan ng bantay ng liwanag ang lungga ng dilim upang sirain ang ugat ng lakas ng mga aswang. Ito'y hindi magiging madali.
Ngunit ito lamang ang paraan upang maputol ang sumpa ng itim na prinsipe. Binigyan sila ni Ina Salima ng tig-isang agimat, orasyon na sasambitin tuwing may panganib, at huling paalala, hindi lang lakas ang dala ninyo. Kayo ay mga simbolo ng liwanag sa panahong puno ng dilim. Sa unang hakbang pa lang ng kanilang paglalakbay papasok sa kabubatan, naramdaman na nila ang bigat ng hangin at ang mga matang tila nakamasid sa bawat galaw nila. Hindi na sila basta-basta kabataan ng baryo. Sila na ngayon ang bagong tagapagmana ng sinaunang laban. Madilim at malamig ang kagubatan ng pasukin ito ng bantay ng liwanag. Sa bawat hakbang ay tila may gumagapang sa paligid nila, hindi basta hayop, kundi mga aninong hindi mo alam kung imahinasyon lang o totoo. Sa gitna ng mga punong kawayan at ugat ng puno, patuloy silang sumusunod sa mapa na natagpuan ni Liza, ang daan patungo sa lungga ng dilim. Si Nestor, dala ang kanyang palad na may sagradong marka, ang nasa unahan. Hindi pa man niya nauunawaan ang kahulugan ng panaginip niya, alam niyang may tungkulin siyang kailangang tuparin. Ang pagpapakita ng mga bantay ng kadiliman sa ika-4 na araw ng kanilang paglalakad, napadpad sila sa isang lumang sapa. Sa gitna nito, may tulay na gawa sa sanga at balat ng kahoy, tila lumang-luma ngunit matibay. Ngunit sa pagtapak nila, biglang lumitaw ang 3 nilalang, mga mukhang tao, ngunit may balat na parang bato, at mga matang pula. Sila raw ay ang bantay ng kadiliman, mga alagad ng sinaunang aswang na inilaan upang pigilan ang sinumang lalapit sa lungga. Tanging may basbas ng liwanag ang makakatawid, sabi ng isa. Tiningnan nila si Nestor. Napatingin din si Ina Salima na kasama pa rin nila sa layong distansya. Subukan mo, Anya. Nilapit ni Nestor ang palad niya sa tulay. Biglang nagningning ang marka sa kanyang kamay, at kusang umusog ang mga bantay sa gilid ng tulay. Tumahimik ang paligid. Isa itong senyales na totoo nga ang kanyang papel sa misyon. Nang makatawid silang lahat, naramdaman nila ang pagbabago sa hangin, mas malamig, mas mabigat, at mas matalim ang amoy. Parang lupa na pinaghimlayan ng mga hindi na matahimik. Ang lihim ng lungga ng dilim pagdating nila sa pinakapuso ng gubat, natagpuan nila ang lungga ng dilim, isang malaking kuweba na may bukana na hugis bunganga. Sa paligid nito, may mga nakasabit na aninong parang bangkay, mga palamuting yari sa buto, at mga palatandaan ng ritual. Sa loob, nakita nila ang ugat ng kadiliman, isang puno na baligtad ang anyo, ang ugat ay nasa itaas, at ang katawan nito ay lumalalim pa sa ilalim ng lupa. Sa bawat tibok ng ugat nito, para bang may kasamang sigaw ng mga kaluluwang bihag. Dito nagmumula ang lakas ng mga aswang, bulong ni Ina Salima. Kung masisira natin ito, mababawasan ang kapangyarihan ng itim na prinsipe. Ang pagsubok ng pananampalataya bago nila masira ang puno, kailangang ipasa ni Nestor ang ritual ng pagputol, isang sinaunang dasal na kailangang isabuhay, hindi lang sambitin. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, sumulpot mula sa ilalim ng lupa ang aso ng kadiliman, isang nilalang na gawa sa abo at usok, may apoy sa mata, at may tinig na nakakalito sa isipan. Sinimulan nitong tuksuhin si Nestor, hindi mo kaya to, isa ka lang bata. Bakit ikaw ang pinili? Hindi ikaw ang babaylan. Hindi ikaw ang dapat narito. Nag-alinlangan si Nestor. Nagsimulang manginig ang kanyang tinig. Ngunit biglang lumapit si Liza at hinawakan ang kanyang kamay. Tandaan mo, Nestor, Anya. Hindi ikaw ang pumili ng misyon. Pero pinili mong lumaban at yan ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Dahil dito, tumibay muli ang paniniwala ni Nestor. Tuluyan niyang tinapos ang orasyon at itinuro ang kanyang kamay sa puno. Biglang lumabas ang liwanag mula sa kanyang palad, pumulupot sa ugat ng puno, at tila sinunog ito sa liwanag. Ang lungga ng dilim ay nagsimulang gumuho. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsisigaw at naglaho, at ang buong kuweba ay nagliyab sa liwanag na galing sa loob. Ang pagkawala ni Ina Salima sa kasagsagan ng pagbagsak ng kuweba, napansin nilang hindi na nila kasama si Ina Salima. Tumakbo si Mario pabalik, sumigaw, Ina Salima. Nasaan ka? Ngunit mula sa likuran nila, may tinig na nagsabi, huwag na ninyong balikan. Ito ang huling tungkulin ko. Kailangan kong bantayan ang pagsara ng pinto ng kadiliman. Bumagsak ang isang bahagi ng lupa. Tumigil ang hangin. Tila sumara ang buong espasyo. Naiwan ng mga tagapagmana, ligaw, pagod, ngunit buo. Ang pagbalik sa baryo sa kanilang pag-uwi, tila tahimik ang kabubatan. Ang dating malamig na simoy ay naging magaan.
Sa bawat hakbang nila pabalik, unti-unti nilang nararamdaman ang isang bagay na bago, hindi lang sila nakaligtas. May nabago na. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao na may halong pag-aalala at pag-asa. Nang makitang ligtas silang lahat, tumulo ang luha ng ilang matatanda. Isa-isang niyakap sina Nestor, Liza, at ang iba pa. Ngunit sa gitna ng kagalakan, may bumalot na lungkot sa pagkawala ni Ina Salima. Ngunit naiintindihan nila ang mga tunay na tagapagligtas, madalas, ay tahimik na umaalis. Ang selyo ng liwanag bilang huling bahagi ng kanilang misyon, itinayo ng buong baryo ang isang altar ng liwanag sa gitna ng plaza. Dito inilagay ang bagong sagradong bato, ang marka mula kay Nestor, at ang talaan ng kanilang paglalakbay. Dito rin isinumpa ng bantay ng liwanag ang isang panibagong pangako, habang may liwanag sa aming puso, hindi kailanman mananalo ang dilim. Lumipas ang maraming buwan mula nang magapi ang ugat ng kadiliman. Sa bawat araw na dumaan, unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay sa baryo. Ang dating tahimik at takot na mga tao ay muling natutong ngumiti, magsaya, at magdiwang. Ngunit kahit patila ligtas na ang lahat, may kulang ang presensya ng matandang babaylan, si Ina Salima. Sa gitna ng bagong simula, isang tanong ang bumabalot sa puso ng lahat, sino ang papalit sa kanya bilang bagong babaylan? Pagpili ng karapat-dapat isang gabi sa gitna ng buwanang pagtitipon sa plaza, itinanong ng mga matatanda kung kailan itatalaga ang bagong babaylan. Maraming mata ang napatingin kay Nestor at kay Liza, dalawa sa pinakamatatatag at pinakamahuhusay sa bantay ng liwanag. Ngunit tumayo si Nestor at nagsabing, hindi ito tungkuling pinipilit. Ito'y tinatawag. Tahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon, isang matandang albularyo ang tumayo, si Mang Lusing, dating kaklase ni Ina Salima sa kabataan. Ang bagong babaylan ay hindi lang magaling sa orasyon. Siya ay dapat may puso. At sa tingin ko, narito siya sa harapan natin. Lahat ay napalingon kay Liza. Si Liza, ang piniling alagad ng liwanag si Liza, ay tahimik lamang sa isang sulok, nagmamasid at palaging naglilingkod. Siya ang pinakamahusay sa halamang gamot, may malalim na pakiramdam sa paligid, at matapang kahit sa katahimikan. Hindi siya naghahangad ng papuri, bagkus, siya ay gumagawa ng kabutihan dahil iyon ang kanyang alam na tama. Hindi ako handa, wika niya. Ngunit lumapit si Aling Rita, hawak ang lumang rosaryo ni Ina Salima. Wala sa pagiging handa ang pagiging karapat-dapat. Nasa puso ito. Ang ritual ng pagtatalaga isang buwan matapos ang pag-uusap, itinakda ang ritual ng pagpasa ng liwanag. Ginawa ito sa gitna ng kagubatan kung saan unang natagpuan ang lungga ng dilim. Sa gitna ng ritual, ginamit ang huling iniwang agimat ni Ina Salima, isang kristal na may sagradong liwanag sa loob. Pinagmasdan ni Liza ang liwanag, at sa paghawak niya dito, biglang nagliwanag ang buong paligid, parang kinilala ng kalikasan ang kanyang pagtanggap. Mula noon, siya na ang kinilalang babaylan ng liwanag, ang tagapangalaga hindi lamang ng baryo, kundi ng balanse ng kalikasan at ng espiritual na mundo. Mga panibagong gawain bilang bagong babaylan, si Liza ay nagtatag ng mga bagong alituntunin at aralin. Lahat ng kabataan ay maaaring matuto ng orasyon at halamang gamot, hindi lamang ang mga may tanda. Isang buwanang pagdarasal sa gitna ng kagubatan upang panatilihin ang koneksyon sa kalikasan. Pagbubuo ng mga bantay ng dilim, grupo ng mga tagapagbantay na binubuo ng mga batang may kakayahan sa espiritual at panggamot. Hindi naglaon, ang baryo ay naging lugar ng pag-aaral para sa ibang nayon, dinadayo sila upang matuto ng sinaunang kaalaman at depensa laban sa masasamang nilalang. Ang pagbabalik ni Ina Salima, sa panaginip, isang gabi, habang nananalangin si Liza sa ilalim ng buwan, nakatulog siya sa lilim ng balete. Sa kanyang panaginip, lumitaw si Ina Salima, nakangiti, payapa, at tila mas bata. Anak, wika niya, pinili ka hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa puso. Ang liwanag ay hindi kailanman nawawala kung pinapasa mo ito sa iba. Nagising si Liza na may luha sa mata, ngunit magaan ang pakiramdam. Sa tabi niya, ang kanyang agimat ay mas matingkad ang kinang, parang may bagong enerhiya. Mga kakaibang bisita makalipas ang isang taon, may dumating na 3 hindi pamilyar na tao sa baryo. Lahat ay nakasuot ng kulay abo, may dalang baston, at nagsasabing sila ay mula sa isang malayong bundok kung saan muling nabubuo ang mga nilimot na halimaw. Ang kadiliman ay may kakayahang bumangon muli, wika ng isa. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, may mga gaya ninyo na handang lumaban. Sa kabila ng mapayapang baryo, isang panibagong banta ang tila dumarating. Ngunit hindi na gaya ng dati.
May bantay ng liwanag na at isang bagong babaylan na mas matatag kaysa kailanman. Ang panata ng bagong panahon sa huling bahagi ng taon, idinaos ang Pista ng Liwanag, isang bagong selebrasyon sa baryo upang alalahanin hindi lamang ang tagumpay laban sa dilim, kundi ang patuloy na paglaban para sa kabutihan. Habang nakatingin si Liza sa apoy na nasa gitna ng gabi, sinambit niya ang panata. Sa bawat dilim na dumarating, tayo'y ilaw na hindi nauupos. Sa bawat takot, tayo'y tapang na hindi matitinag. Sa bawat pangamba, tayo'y pananalig na walang pag-aalinlangan. Ngunit, habang unti-unting nagsasara ang gabi, at habang ang mga ilaw ng pista ay umiilaw sa dilim, isang batang babae ang lumapit kay Liza at ibinulong, "Babaylan." Nakita ko si Ina sa 5 kagabi. Hindi po siya panaginip. Napakunot ang noo ni Liza. "Nasaan siya?" tanong niya. "Sa gubat po sa ilalim ng punong balete." Sabi niya, malapit nang bumalik ang itim na anino. Muling nabalot ng katahimikan ang baryo. Ang ibinulong ng batang babae kay Babaylan Liza ay tila isang babala, isang piraso ng hinaharap na kumakatok sa pintuan ng kasalukuyan. Hindi niya alam kung bangungot lamang iyon ng bata, ngunit ang damdamin niya bilang Babaylan ay nagsisigaw ng isang salita, "Totoo ito." Ang gabing walang buwan sa loob ng 3 araw, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga ibon ay hindi na dumadapo sa mga punong malapit sa baryo. Ang mga aso'y nag-aalboroto sa gabi. At sa gabi ng bagong buwan, walang sinuman ang nakatulog. Habang nagdarasal si Liza sa altar ng liwanag, biglang may naramdaman siyang presensya sa kanyang likuran, malamig, mabigat, at puno ng puot. Paglingon niya, isang aninong may itim na kapaang nakatayo. Wala itong mukha, ngunit ramdam ang matinding galit mula sa kanyang anyo. Tumigil ang paligid. Hindi siya makagalaw. "Ikaw ang pumalit sa aking kaaway," anang tinig nito, "ngunit hindi mo ako kayang talunin tulad ng ginawa niya." Ang kwento ng itim na anino kinabukasan, tinipon ni Liza ang lahat ng matatanda at mga kasapi ng bantay ng liwanag. Ayon sa lumang kasulatan, may isang nilalang na tinatawag na itim na anino, isang nilalang na hindi isinisilang, kundi nabubuo tuwing may balanse sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ito raw ang tunay na ugat ng mga aswang, isang espiritong walang pangalan, walang anyo, ngunit may kapangyarihang bumalot sa kahit anong kaluluwa. Ito ang nilalang na unang kinaharap ng unang babaylan sa kasaysayan, at ngayon, muli itong babalik upang subukin ang bagong tagapangalaga. Ang pagkakawatak ng bantay dahil sa takot, ang ilan sa mga kasapi ng bantay ng liwanag ay nagduda. May ilan na umalis sa baryo, habang ang ilan ay pinili na lamang na manahimik. "Paano kung hindi natin kayanin?" tanong ni Mario. "Paano kung katapusan na ito ng liwanag?" Ngunit sa kabila ng pagkakawatak, nanatiling matatag si Liza. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na lang ito laban ng isang babaylan. Laban ito ng buong komunidad. Ang liwanag sa kadiliman sa pagsapit ng ika-4 na gabi, biglang nawalan ng apoy ang mga sulo sa baryo. Tumigil ang mga hayop. At sa gitna ng kawalan ng ilaw, lumitaw ang itim na anino sa gitna ng altar ng liwanag. Nilapitan nito si Liza. Ano ang kayang gawin ng isang babae sa isang nilalang na walang katawan, walang puso, at walang kaluluwa? Ngunit sa halip na umatras, nilapitan siya ni Liza. Hinawakan niya ang kanyang agimat at pinikit ang mga mata. Sa loob ng kanyang diwa, narinig niya ang tinig ni Ina sa 5. "Ang liwanag ay hindi palaging sikat ng araw, anak. Minsan, ito ay isang bulong. Minsan, ito ay lakas ng loob kahit takot ka na." Ang labanan ng diwa sa mismong altar, naglaban ang espiritu ni Liza at ng itim na anino. Hindi ito laban ng armas o lakas, ito'y labanan ng kalooban. Ang anino ay sinusubukang pasukin ang kanyang alaala, ang kanyang pangarap, ang kanyang mga takot, ang kanyang pagdududa. "Hindi mo sila maililigtas," bulong nito. "Ulitin mo lang ang pagkakamali ng mga nauna sa'yo." Ngunit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang diwa, nakita ni Liza ang kanyang sarili bilang batang babae, hawak ang kamay ni Ina sa 5, tinuturuan ng dasal, tinuturuan kung paano magtiwala sa sarili. Bigla siyang naliwanagan. "Hindi ko kailangan ng perpektong tapang," sigaw niya sa kanyang isip. "Ang kailangan ko lang ay pananalig." At sa mismong sandaling iyon, pumutok ang liwanag mula sa kanyang agimat. Ang buong altar ay napuno ng liwanag. Ang katawan ng anino ay sumigaw, nagliyab, at unti-unting naglaho. Pagkatapos ng kadiliman nang mawala ang anino, muling bumalik ang liwanag sa paligid. Ang mga sulo ay kusang nagliyab. Ang mga hayop ay nagsimula muling kumilos.
Isa-isa ring lumapit ang mga taong natakot, ngunit ngayon, may hawak na sila, mga sanga, apoy, dasal, kahit anong simbolo ng paninindigan. Lumapit si Mario kay Liza. Pasensya ka na. Natakot kami pero ngayon alam namin. Ikaw talaga ang gabay namin. Ngumiti si Liza, may luha sa mata, ngunit matatag. Ang tunay na liwanag ay hindi sa akin. Nasa inyo rin. At habang pinipili ninyong maniwala, manindigan, at magmahal, mananatili ito. Pangwakas, panibagong umaga kinabukasan, sa unang sikat ng araw, nagtayo ang buong baryo ng bagong tor ng liwanag, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa, tapang, at pananampalataya. Ang bagong panahon ay nagsimula, isang panahong hindi perpekto, ngunit puno ng pag-asa. At habang nakatingin si Liza sa malawak na kabubatan, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi natatapos ang kwento ng babaylan. Sa bawat henerasyon, sa bawat baryo, sa bawat puso, may sisilang muli. At habang may liwanag na nananalaytay, ang kadiliman ay hindi kailanman magwawagi. 2.